Hi, my name is King and you're watching King Trippings. So today, may bago akong word na natutunan. It's kleptocracy. Nalaman ko na actually yung bansa natin, Philippines, hindi talaga siya democratic. It's kleptocracy. So check natin kung ano ibig sabihin ng kleptocracy. It's a form of government where corrupt leaders systematically use their political power to steal public wealth and resources for their personal enrichment at the expense of the general population. These leaders embezzle funds, accept bribes, and abuse public office to accumulate personal fortunes, often weakening democratic institutions and hindering their nation's economic development. Diba? Pansin nyo, it's uh, it's really describing Philippines. The Philippines is not poor, it's plundered. Very evident, lalo na ngayon sa mga issues na lumalabas. Parang ang si God na mismo yung nagbibigay ng signs na talagang, Uy, gising kayo, pinagnanakawan na kayo. Binaha niya yung Bulacan at iba't ibang karatig na lugar, nalaman tuloy kung ano yung mga kabulastugan na nangyayari sa DPWH. Paldong-paldo ang mga walang hiya. Before anything else, let's have a recap. Recently, binagyo ang Pilipinas. At parang si God na mismo yung nagsabi na, gumising kayo Pilipinas. Kasi nakita yung pag-flood sa Bulacan, sa Maynila, at sa iba pang lugar sa Pilipinas na supposedly merong flood control projects. Kitang-kita ko na maraming proyekto para Nagsona ang Pangulo at doon binanggit niya na kayong mga congressman, mahiya naman daw kayo. Kasi yung bang flood control sa flood projects, control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. 2020, mid-2022 until now. Gumawa siya ng website, sumbungan ng bayan, part of that, para lahat ang tao ay makapagsumbong. I have a few questions there. Una, di ba meron din siyang confidential funds? Mas malaki pa nga kumpara kay Sarah. Ba't di niya gamitin yun para mag-hire ng investigative bodies instead of using the Filipinos to report? Dito din, pinangalanan niya yung top 15 pumaldong contractors. Di ko alam kung bakit dito pa lang hindi na pinigilan na makalabas ng bansa o dapat pagkapangalan dito. Syempre, kung ikaw contractor, gagawa ka na ng paraan kung presidente na mismo ang nagpangalan sa iyo, di ba? Dapat nung pagkakasabi niya pa lang na yan, meron na kagad freeze sa mga asset ay meron na kagad hold departure order. wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Soon after, nung may mga nagsumbong na, pinuntahan niya ako nalaman niya na ghost projects. Bakit siya personal lang kailangan pumunta para kunyari malinis ang kamay niya? I don't know. Sumunod nun, Kapapasok lang na balita, nagbitiw bilang kalihim ng Department of Public Works. nag-resign na si Bunoan. Klarong-klaro na yung mga kabulastugan. Isang bagay na sabi niya nung una hindi niya daw gagawin kasi may tiwala daw ang Pangulo sa kanya. After that, si Ping Lacson ay naggawa na ng expose niya about sa flood control projects. Flooded gates of corruption ang nakalagay dyan. At totoo naman, makikita mo na talagang napakagrabe pala ng problema. Ang masaklap pa, isang departamento lang yan ng gobyerno natin. Hindi pa natin alam kung ano pa ang mga nangyayari sa iba pang mga departamento tulad ng DepEd, Customs, BIR, Bureau of Fire Protection, etc. etc. Ang Blue Committee nag-imbestiga na. Dito malalaman natin na napangalanan na daw kung sino yung mga contractor na kabilang dito sa corruption na nagaganap. May isang part nga dito na tawang-tawa ako kasi alam naman natin si Jinggoy convicted na sa bribery dati.
Kaya ito. Dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista. Isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, safe ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that your Alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Kaso, in the plot Sabi ni twist, Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. ang Kamara ay nag-imbestiga din at sinabi ni Engineer Bryce Hernandez, isa sa mga testigong kinuha, hindi pala daw safe kasi halos 30% daw ang nakukuha ni Jinggoy Estrada dyan sa flood control project na yan. At marami siyang mga screenshot na ipinapakita na kakilala nga niya yung mga politician na nandun. Natatawa lang ako kasi dito sa Kamara, Hindi yung siya gusto mga kong overtake ng aking kalaban ng napakahusay na politika, kaibigan. hindi Pero nabibigyan ng nagbibilang chance ako, magsalita. nakalimang majority na. Yung wala pang tinatawag sa minority, kawawa naman po kami ditong apat. Baka, isn't it our procedure is after the minority, member of the majority, makes you wonder, gaano ba talaga ka in-depth, gaano ba talaga ka fair ang Kamara sa sarili nilang pag-iimbestiga. Come to think of it, bakit pala sila nag-iimbestiga? Hindi ba't sila ang in question? Sila ang in hot seat ngayon? Kumbaga, bakit sila ang nag-iimbestiga sa sarili nila? Tanong din yan ni Congressman Toby Chanco. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Nung sinabi niya, sige, kung talagang iimbestigahan ninyo ang inyong mga sarili, bakit hindi natin ipatawag si Saldico? At sabi ni Abante, hindi daw pwede. Si Abante mismo, dudang-duda ako kung bakit niya naging congressman. Kung tutuusin hindi naman yan congressman kasi hindi yan ibinoto ng tao. Ang tawag talaga dyan, Comelexman, diba? O kaya, Congressmelek, di ba? Kasi hindi naman talaga siya binoto ng tao. But anyways, let's continue. As Senate President. After sa isang napakagandang hearing ni Marcoleta at ng Blue Ribbon Committee, in the end, napangalanan na nadawit talaga si Zaldico at saka si House Speaker Romualdez. After that, natulog akong mahimbing, sabi ko, good job. Madaling araw gumising ako. Ito na ang balita. Pinalitan daw ni Ping si Marcoleta bilang Blue Ribbon chairman. Bakit? Kasi natanggal o napalitan na-shift na yung power. Yung mga Duterte allied na senators, sila na ngayon ang minority. At dahil nagkaroon na ng shift in power, nagkaroon din ng shift in chairmanship. So, ipinalit nila si Soto na hindi abogado kumpara kay Escudero na isang abogado. Pero, mapapaisip ka bakit nung eleksyon, nung si Sara ang na-hot seat, hindi naman konti ang numbers ng Duterte. Sino ang notably na bumaliktad? Ang mga Villar. Ngayon, ano bang meron? Bakit kaya? Mapapaisip ka ano ba ang meron sa mga Villar? Bakit sila suddenly bumaliktad? Kung matatanda ninyo, si Mark Villar, siya yung dating DPWH secretary. So, nung DPWH na ang naku-question, nag-change alliance na sa Villar para mas makontrol nila ang narrative. Dahil doon napalitan na Escudero at si Marcoleta. Galing, di ba? After that, merong second flood control expose si Ping Lacson. At dito napangalanan na si Bunoan as one of the nakatanggap. Dito din, naipakalat na yung BGC Boys o yung Bulacan Group of Criminals. Contractors. Updated na tayong lahat. Yun ang latest so far by September 11.
2025. Mapapaisip ka na lang talaga kung bilyon-bilyon sa DPWH at may mga congressman na pinoprotektahan ng senador. Tapos yung presidente ang final na signatory. Grabe na pala talaga kabulok ng gobyerno natin. Bahang-baha tayo. Corruption. Yun ang talagang sakit ng Pilipinas. So totoo nga, the Philippines is not poor. It's plundered. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo, ano bang future ba talaga ang gusto nyong ibigay sa inyong mga anak? Kasi ako, hindi ito ang future na gusto kong ibigay kay Arwen. Mapapaisip ka na lang talaga kung bakit hindi nagtitiis pa tayo. Yung ibang bansa ngayon nag-aaklas dahil sa mga mas maliliit na bagay kumpara sa natatamasa natin ngayon. Ang Nepal nag-aaklas ngayon to a far lower corruption. Bakit ito natitiis natin? Hindi ko sinasabing magrebelde kayo. Ang sinasabi ko, mag-isip-isip kayo. This is me, King of King Trippings. Paalam.